Mainit ang hapon nang dumating si Roelio Santiago sa kanilang bahay. Amoy alak at sigarilyo pa rin. Nakayuko siya habang tinatanggal ang tsinelas na halos butas na sa kakapunta sa sabungan. Sa loob ng bahay ay naroon si Marites. Hawak-hawak ang maliit na pitaka at nanginginig sa galit. Roelio, nasaan ang perang iniwan ko sa'yo kahapon? Malakas na sigaw ni Marites. Puno ng poot ang mga mata. Tahimik nang umisi naman si Roelio. Pilit na iniiwas ang tingin. Natalo ako sa sugal Pero babawi naman ako buwas. May siguradong panalo na. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo na nga kaming lokohin. Singit ni Liza, ang panganay na anak, na halos hindi na mapigil ang luha. Tay, wala na nga tayong makain. Inuuna mo pa ang sabong at alak. Para saan pa ba kaming pamilya mo? Kung lagi mong pinipili ang bisyo mo. Tahimik lamang si Marco, ang bunso. Ngunit mas matalim ang mga salitang binitawan niya. Hindi ka na namin kailangan, Tay. Mas mabuti pang wala ka na lamang sa amin. Kaysa sa araw-araw naming nararamdaman na mas mahalaga na sa iyo ang alak at pati na rin ang sugal kaysa sa aming pamilya mo. Natigilan si Roelio. Ang sakit ng mga salita'y tumagos sa kanyang puso. Pero mas nanaig ang hiya at inis sa kanyang sarili. Gusto niyang magpaliwanag. Pero papaano? Totoo naman lahat ng bintang nila. Nagpatuloy si Marites. Halos nanginginig ang kamay habang tinuturo ang pintuan. Lumayas ka na, Roelio. Hindi ka na namin kailangan. Wala kang kwentang asawa at ama. Hanggat nandito ka, puro hirap at pasakit lamang ang dala mo. Tahimik ang buong pamilya. Tanging iyak ni Lisa at pot ni Marco ang maririnig. Walang ibang nagawa si Roelio kung hindi sundin ang utos ng asawa. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na halos walang laman. Ilang perasong damit lamang at ang lumang pitaka. Bago siya lumabas ng pinto, saglit niyang nilingon ang pamilya. Si Liza, nakayakap kay Marites, parehong humahagulgol. Si Marco naman, nakatingin sa kanya na may matinding galit. Parang wala siyang kahit anong halaga bilang ama. Sa loob-loob ni Roelio, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng tawad. Pero wala siyang lakas ng loob. Ang bigat ng kanyang konsensya ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita na maaari niyang ibulalas. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang hangin sa labas. Parang lahat ng kapitbahay ay nakatingin. Bulungan dito, bulungan doon. Siya ang naging tampulan ng hiya. Lumakad siya ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat. Hanggang sa maramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng kanyang luha. Ang pamilya ko, bakit ko ba sila pinabayaan? Paano ko pa mababawi ito? Pulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng sakit at kahihiyan, may maliit na boses sa kanyang puso na nagsasabing, baka ito na ang pagkakataon. Baka ito na ang simula ng pagbabago. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, tuluyang lumisan si Roelio sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na sa kanyang pag-alis, doon niya matatagpuan ang landas patungo sa tunay na pagbabago. Madilim ang gabi at malamig ang hangin nang maglakad si Roelio sa kahabaan ng kalsada. Wala siyang direksyon. Ang liwanag lang ng mga poste ang tanging gabay niya. Habang ang bitbit ay isang lumang bag na halos wala ng laman. Gutom na siya, pero mas malakas ang kirot ng kanyang dibdib kaysa sa pag-ungol ng kanyang tiyan. Ganito ba talaga ang sukli ng lahat ng pagkakamali ko? Pinalayas, tinakwil, at nawalan ng halaga. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Kinabukasan, nagising siya sa isang bangko sa plaza. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin. At dahil ito sa hangover at gutom, tumayo siya at naglakad muli hanggang sa makarating siya sa isang terminal ng bus. Hindi na siya nag-isip pa.
Sumakay siya sa unang bus na nakita. "Saan ho kayo, Manong?" tanong ng konduktor. "Kung saan nabuti ng barya ko," mahina niyang sagot. Iniabot niya ang kulang-kulang na pamasahe. Pagkalipas ng ilang oras, nasa isang malayong bayan na siya. Walang kakilala, walang pera, at higit sa lahat ay walang direksyon. Dito niya tuluyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Dati kahit papaano, may pamilya siyang inuuwian. Ngayon kahit anino ng kanyang asawa at mga anak, ay hindi niya na mahagilap pa. Naupo siya sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay. May mga pamilyang masaya, mga batang kumakain ng sorbetes, pag-asawang magkahawak kamay. Sa bawat tanawin, parang pinupunit ang puso niya. Dapat kasama ko sila, at dapat hindi ako narito. Pero ako mismo ang sumira sa lahat. Hapong-hapo, naglakad siya hanggang makasalubong ang isang matandang lalaki na may dalang sako ng mga bote at pati na rin dyaryo. Pinagmamasdan siya ng matanda. Tila nabasa ang laman ng kanyang isip. "Parang mabigat ata ang pinagdaraanan mo," sabi ng matanda. Napatingin si Roelio. "Wala na akong silbi. Nilasing ko ang buhay ko. Sinugal ko pati pamilya ko. Ngayon, wala na akong matatakbuhan." Umupo sa tabi niya ang matanda at ngumiti. "Ako nga pala si Celso. Alam mo dati rin akong ganyan. Lasenggo, sugarol, at walang direksyon ng buhay. Pinalayas din ako ng pamilya ko. Pero tignan mo ako ngayon. Nabubuhay ako kahit papaano. Malinis ang konsensya at nakapagpatawad na rin sa sarili." Natigilan siya. Pero paano mo nagawa?" "Hindi madali," sagot ni Mang Celso. "Kailangan mo munang tanggapin na ikaw ay nagkamali. At kung gusto mong bumangon, dapat magsimula ka sa maliit na bagay. Katulad na lamang ng trabaho, disiplina, pananampalataya. Hindi pa huli ang lahat kung may tapang kang baguhin ang iyong sarili." Parang liwanag na dumampi sa isip ni Roelio ang mga salita at sinabi ng matanda. Totoo, hindi pa huli. Kahit iniwan siya ng kanyang pamilya, may pagkakataon pa para patunayan na kaya niyang magbago. Habang naglalakad silang dalawa pa uwi sa barong-barong ni Mang Celso, daman ni Roelio na may kakaibang simula ang darating. Gutom pa rin siya hanggang ngayon. Sugatan ng kanyang puso. Pero sa unang pagkakataon, patapos ang matagal na panahon, may sumibol na pag-asa sa kanyang isipan. "Babangon ako at gagawin ko ang lahat para makabawi sa pamilya ko." At sa gabing iyon, ipinangako ni Roelio sa sarili na ang pagkalugmok niya ay hindi magiging wakas, kung hindi magiging simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, ginising si Roelio ni Mang Celso sa maingay na dalaok ng manok at halakhak ng mga kapitbahay. Maliit lang ang barong-barong ng matanda, ngunit ito'y malinis. May ilang peraso ng halaman at lumang mesa. Inalok siya nito ng kape at pandesal. "Wala akong maibibigay ng magarbo sa'yo, pero kung gusto mong magsimula ay tutulungan kita," wika ni Mang Celso habang iniabot ang tasa. Humigop si Roelio at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng konting kapayapaan. Hindi niya alam kung papaanong mag-uumpisa, pero batid niyang hindi siya pwedeng manatili lamang doon. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakilala siya ni Mang Celso kay Mang Isko, may-ari ng maliit na pagawaan ng kahoy. Doon ay gumagawa ng mesa, upuan, at iba pang gamit ang mga trabahador. "Isko, baka may pwesto ka para sa lalaking ito. Kailangan niya ng trabaho," sabi ni Mang Celso. Pinagmasdan siya ni Mang Isko mula ulo hanggang paa. Nakasuot lamang siya ng lumang t-shirt, medyo kuskusin, at may bakas pa ng pagiging lasengko. "Sandali,
Marunong ka ba sa paggawa gamit ng kahoy? Umiling si Ruelio. Hindi, pero handa akong matuto. Gagawin ko ang lahat para matuto. Napailing si Mang Isko ngunit ngumiti. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero tandaan mo ha, dito, disiplina ang puhunan. Kung iinom ka ulit at magpapabaya, wala kang lugar para dito. Agad na tumango si Ruelio. Salamat po, hindi ko kayo bibiguin. Mahirap ang unang mga araw. Pinutol niya ang mga kahoy, pinakintab at binuhat ng walang reklamo. Sanay ang kanyang katawan sa paglalasing at pagpupuyat, kaya't halos sumuko siya sa sobrang sakit ng kalamnan. Ngunit tuwing naiisip niya ang mukha ni Marites, Lisa at pati na rin ni Marco, ay lalo siyang nagtataglay ng lakas. Kailangan kong baguhin ang sarili ko para sa kanila. Sa bawat sahod, kahit maliit lang, ay naglaan siya ng parte para sa ipon. Natutunan niyang umiwas sa bisyo. Kapag inaaya ng mga kasamahan na uminom pagkatapos ng trabaho, ay talaga namang tumatanggi siya. Pasensya na, kailangan ko kasing mag-ipon eh. Sagot niya palagi. Unti-unti, nagulat ang mga tao sa kanyang pagbabago. Isang gabi, kinausap siya ni Mang Celso habang sila'y kumakain ng simpleng tinola. Abay, nakikita ko ang pagbabago mo, Roelio. Huwag kang titigil dyan, ha? Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Napangiti si Ruelio kahit may luha sa kanyang mga mata. Salamat ho, Mang Celso. Kung hindi dahil sa inyo baka patapon na talaga ang buhay ko. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-angat, nanatiling mabigat ang kanyang dibdib. Hindi siya makatulog sa tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya. Naaalala niya kung papaano siyang pinalayas, kung papaano siyang tinawag na walang silbi ng sariling mga anak. Paano ko silang matutulungan kahit malayo ako? Tanong niya sa sarili. Dito nagsimulang pumasok sa isipan ni Ruelio ang isang plano. Hindi niya kayang harapin pa ang kanyang pamilya. Masyado pang sariwa ang sugat. Pero maaari niyang iparamdam na hindi siya tuluyang naglaho. Maaari niyang ipadala ang naipon niya, kahit sa maliit na paraan. At sa isip niya, isang pangalan ang makakatulong para may tago ang kanyang lihim. Ricardo Carding de Vera, ang matalik na kaibigan ni Marites. Oo, siya ang makakatulong ko, bulong ni Ruelio. At doon nagsimula ang kanyang tahimik ngunit mapanindigang plano. Ang lihim na pagmamahal mula sa malayo. Mabilis na lumipas ang ilang mga buwan. Unti-unti nang nakakayanan ni Ruelio ang mabibigat na gawain sa paggawaan ni Mang Isko. Hindi na siya katulad ng dati. Palaging lasing, suga pa sa sugal, at walang direksyon ang buhay. Ngayon, tuwing matatanggap niya ang kanyang sahod, agad niyang hinahati ito. Kaunting halaga para sa pagkain at sa simpleng gastusin. At mas malaking bahagi ay iniipon niya. Isang gabi, habang nagbibilang ng mga bariyang ipon, napabuntong hininga si Ruelio. Hindi sapat na nagbago ko rito. Kailangan kong ipakita sa kanila na kaya kong magtaguyod. Kahit hindi nila alam, gusto kong may ipadama na mahal ko pa rin sila. Kinabukasan, pinuntahan niya si Carding, matalik na kaibigan ni Marites, at dati ring kumpare. Tahimik itong nag-aalaga ng maliit na sari-sari store. Kinabahan si Ruelio bago pumasok. Carding! Halos pabulong niyang tawag. Nagulat naman si Carding nang makita siya. Oh, Ruelio! Diyos ko, akala ko tuluyan ka nang nawala. Anong ginagawa mo dito? Mahinang umiti si Ruelio. Nagbago na ako, Carding. Nagtatrabaho na ako sa pagawaan. Wala na akong bisyo. Pero may hilingin sana ako sa'yo. Tinignan siya ni Carding, halatang may alinlangan. Ano yun pare? Pwede mo bang ipadala sa pamilya ko ang kaunting ipon ko? Sabihin mo na lang na mula sa'yo. O kung anumang palusot, hindi pa ako handang humarap sa kanila. Baka hindi nila matanggap. Pero gusto kong matulungan sila. Natigilan si Carding. Kita niya ang sinseridad sa mga mata ng dating kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumango ito. Sige, Ruelio.
Gagawin ko ito. Pero tandaan mo na hindi habang buhay ay pwede mong itago ang katotohanan. Gumiti si Ruelio. May bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Alam ko, pero sa ngayon ito lang muna ang kaya ko. At nagsimula ang kanyang lihim na pagmamahal. Buwan-buwan tuwing sahod, isang malaking bahagi ang ibinibigay niya kay Carding para ipadala sa kanyang pamilya. Samantala, sa bahay ng kanyang pamilya, laking gulat ni Marites nang minsang dumating si Carding at iniabot ang sobre. Para sa inyo, Marites, kaunting tulong lang, sabi ni Carding. Napaiyak si Marites sa tuwa. Carding, napakalaking bagay nito. Hindi ko alam kung paano kang pasasalamatan. Niyakap siya ni Lisa at Marco. Sa kanilang mga puso, akala nila si Carding ang tunay na tagapagligtas. Salamat po, Tito Carding. Ani Marco. Kung wala ka, baka hindi na kami makapag-aral. Habang nakatingin si Marites kay Carding, hindi niya maiwasang humanga. Napakabuti ng taong ito. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng kanilang pasasalamat, mas lumalalim ang lihim na bigat sa puso ni Ruelio. Tuwing gabi, pag-isa siyang umuupo sa maliit na papag, iniisip ang eksena. Ini-imagine niya kung papaano silang natutuwa at kung papaanong naniniwala silang mula kay Carding ang lahat. May kirot sa dibdib pero pinipilit niyang tanggapin. Di bale, basta't natutulungan ko sila. Balang araw, malalaman na rin nila ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang lihim na ito, habang tumatagal, ay magdudulot ng hindi inaasang gulo. Hinala, selos, at isang katotohanang muling yayanig sa kanilang pamilya. Lumipas ang ilang mga buwan at patuloy ang tulong na dumarating sa pamilya Santiago. Halos lahat ng bayarin sa bahay ay natutugunan. Nakakapag-aral si Marco at kahit papaano'y nakakahinga na rin si Marites mula sa bigat ng responsibilidad. Tuwing dadalaw si Carding, dala-dala nito ang sobre at mga grocery. Carding, sobra-sobra na to. Hindi ko alam kung paano kitang mababayaran. Ani Marites, minsang nagabot ito ng tulong. Ngumiti lamang si Carding. Huwag mo nang isipin yun, Mare. Ang mahalaga, natutulungan ko kayo. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan nyo mula nang umalis si Ruelio. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Lisa. Sa bawat pagbisita ni Carding. Bakit kaya ganito siya ka-generous kay Mama? Baka may iba pa itong dahilan? Isang gabi, kinausap ni Lisa ang kanyang kapatid. Marco, napapansin mo ba? Parang sobrang malasakit ni Tito Carding kay Mama. Hindi kaya may relasyon sila ni Mama? Nagulat si Marco. Ate, huwag mong sabihin yan. Masama yan. Ngunit hindi nawala sa isip ni Lisa ang kanyang hinala. Lalo pat tuwing lumalapit si Carding kay Marites, nakikita niya ang pasasalamat at pagtitiwala ng kanyang ina. Samantala, si Marites, sa kabila ng pasasalamat, hindi ring maiwasang malito. Bakit kaya ginagawa to ni Carding? Wala naman kaming ugnayan kung hindi pagkakaibigan lang. O baka naawa lang talaga siya sa amin? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ay mayroong tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit hindi nagawa ng asawa niya ito? Ang bagay na ginagawa ngayon ng kanyang kaibigan. At bakit si Carding pa ang gumagawa? Habang patuloy na nagpapadala ng pera si Ruelio mula sa probinsya, siya naman ay walang kaalam-alam sa mga kumakalat na hinala. Gabi-gabi, ini-imagine niya ang saya ng kanyang pamilya sa pagtanggap ng tulong. Naniniwala siyang kahit malayo siya, natutupad niya ang pagiging ama. Ngunit ang hindi niya alam na sa mismong paraang iyon, unti-unting nagkakaroon ng maling interpretasyon ng mga naiwan niyang mahal sa buhay. Dumating ang isang gabi ng unos. Nakita ni Liza na pumasok si Carding sa kanilang bahay. Dala ang sobre at ilang groceries. Nakita niya ring nakaupo ang kanyang ina. Pagod na pagod ito ngunit magaan ang mukha. Tahimik na iniabot ni Carding ang mga dala. At saglit silang nag-usap. Marites, huwag kang mag-alala. Habang kaya ko, ay tutulungan ko kayo. Napakunot ang noon ni Liza. Mabilis siyang pumasok at sumigaw.
Mama, ano ba to? May relasyon ba kayo ni Tito Carding? Nagulat si Marites at Carding. Pareho silang natigilan. Lisa, anong pinagsasasabi mo? Gulat na tugon ni Marites. Ngunit tuluyan ng pumutok ang damdamin ng dalaga. Simula pa lang, alam kong may kakaiba na. Imposible namang tumulong siya ng ganito kung wala siyang kapalit, Mama. Niloloko mo pa kami? Halos hindi makapagsalita si Marites. Samantalang si Carding ay nagmukhang balisa. Sa wakas ay bumuntong hininga ito at tumitig sa mga mata ni Lisa. Wala kang alam, Lisa. May ina niyang sabi. Ang perang yan ay hindi galing sa akin. Nabigla si Marites at Lisa. Ha? Kung hindi sa'yo galing, kanino? Pumikit si Carding at dahan-dahan, parang binitawan ng matagal ng itinatagong lihim. Galing kay Rogelio ang lahat ng yan. Siya ang nagpapadala nito. Siya ang totoo niyong tagapagtaguyod. Tumigil ang mundo ni Marites at pati na rin ang kanyang mga anak. Ang galit, pagkadismaya at mga tanong ay biglang nagsalubong. Ang akala nila ay tuluyan na silang iniwan ng kanilang ama. Pero siya pa pala ang tahimik na bumubuhay sa kanila. Tahimik ang buong sala matapos ibulgar ni Carding ang katotohanan. Ang mga kamay ni Marites ay nanginginig habang mahigpit na hawak sa sobre. Si Liza naman ay natulala, hindi makapaniwala sa narinig. Si Marco, na noon ay kakarating lang mula sa eskwela, ay nagulat sa tensyon sa loob ng bahay. Ano to, Mama? Ano bang nangyayari? Tanong ng binata. Tumingin si Liza sa kapatid. Bakas ang pagkabigla at pagsisisi sa kanyang mukha. Marco, ang perang galing kay Tito Carding. Hindi pala sa kanya galing talaga. Si Papa pala ang nagpapadala. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Imposible. Pinalayas natin siya dahil wala siyang silbi. Bakit niya gagawin yun? Napayuko si Carding. Alatang hirap na sa bigat ng sikreto. Totoo ang lahat ng sinabi ni Liza. Halos 1 buwan na ang lumipas. Wala nang lumapit sa akin ang ama niyo. Nakiusap na itago ko muna ang katotohanan. Ayaw niyang isipin niyang bumabalik lang siya para magmukhang bida. Gusto lang niyang tulungan kayo habang tahimik na binabago ang kanyang sarili. Napahagulgol si Marites. Halos hindi makahinga sa bigat ng damdamin. Si Rogelio, siya pa rin pala ang sumusuporta sa amin. Kahit itinaboy na namin siya. Bumalik sa kanyang ala-ala ang araw na pinaalis niya ang kanyang asawa. Ang galit, ang hinanakit, at ang tingin niyang wala na itong pag-asa. Ngunit heto, pinaparamdam na itong mali siya. Si Liza, na kanina'y puno ng hinala, ay napaiyak. Patawad, Mama, Tito Carding. Napagbintangan ko pa kayo. Patawarin niyo sana ako. Pero bakit si Papa hindi man lamang bumalik? Bakit kailangan pa niyang magtago? Dahil natatakot siya, sagot ni Carding. Natatakot siyang hindi niyo siya tanggapin. Ang nais niya lang naman, kapag umarap siya ulit sa inyo, hindi na siya ang taong irresponsable at lasengko. Kung hindi isang bagong Rogelio, nakarapat dapat na patawarin. Lumapit si Marco sa mesa at kinuha ang sobre. Tinitigan niya ito. Sabay biglang naluha. Si Papa pala ang dahilan kung bakit nakakapag-aral pa ako. Akala ko ay iniwan niya na kami. Ako pa mismo ang nagsabi na wala siyang silbi. Yumakap si Marites sa mga anak niya habang patuloy na tumutulo ang luha. Mga anak, nagkamali rin ako. Siyado akong nagpadala sa galit. Hindi ko naisip na may pagkakataon pa pala siyang magbago. Tahimik silang lahat. Tila muling binubuo ng katotohanan ng pamilyang unti-unting nagkawatak. Hanggang sa muling nagsalita si Carding. Marites, panahon na siguro para kayo mismo ang makakita kay Rogelio. Hindi ko na kayang itago pa at karapatan niyong makita kung ano na siya ngayon. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, tumango si Marites. Oo, tama ka. Kailangang makita na namin siya. Kailangan naming malaman kung totoo nga ang pagbabagong sinasabi niya.
Huminga ng malalim si Liza at Marco. May takot, may alinlangan, pero higit sa lahat, may pag-asang muling mabubuo ang kanilang pamilya. At sa gabing iyon, sabay-sabay silang nagpasya. Hanapin nila si Ruelio, hindi bilang ang taong kanilang pinalayas, kung hindi bilang ama at asawa na marahil, sa wakas, ay natagpuan na ang kanyang bagong pagkatao. Maaga pa lang ay bumiyay na sina Marites, Liza, Marco, at pati na rin si Carti, papuntang probinsya kung saan nagtatrabaho si Ruelio. Habang nasa bus, walang imika ng lahat. Ang kaba at pag-aalala ay parang mabigat na ulap na nakalutang sa paligid. Si Marites ay mahigpit ang hawak sa bag. Tila hinahanda ang sarili sa muling pagkikita matapos ang matagal na panahon. Pagdating nila sa maliit na bayan, agad silang nagtungo sa pagawaan ni Mang Isko. Doon nakita nila si Ruelio. Nakasuot ng lumang damit, nagtatrabaho, pawisan, at abala sa pag-uukit ng kahoy. Hindi nila ito halos makilala. Malinis ang kanyang itsura, disiplinado ang kilos, at may kasamang respeto mula sa mga kasamaang trabahador. Ruelio? Mahina ang boses ni Marites, ngunit sapat para mapalingon ang lalaki. Natigilan si Ruelio nang makita sila. Parang bumigat ang kanyang dibdib at nanlamig ang buong katawan. Hindi niya alam kung lalapit pa o tatakbo pa palayo. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang nakita niya ay hindi galit, ngunit luha at pangungulila. Marites, mga anak, halos nanginginig ang kanyang boses. Bakit kayo nandito? Lumapit si Carding at marahang tumapik sa balikat niya. Ruelio, tapos na ang pagtatago natin. Alam na nila ang lahat. Napatulala si Ruelio. Gusto niyang magsalita, pero nauna si Liza. Papa, patawarin mo kami. Ang dami kong nasabi laban sa'yo. Ang dami kong galit na ibinuhos. Pero ikaw pa pala. Ikaw pa pala ang tumutulong sa amin kahit malayo ka. At ikaw pa rin ang nagtataguyod sa amin. Hindi nakapagsalita si Ruelio. Bigla na lamang siyang napaiyak. Lumapit si Marco, na noon ay palaging puno ng hinanakit. Maigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Pasensya na pa. Akala ko iniwan mo na talaga kami. Pero mali ako. Ang totoo pala hindi ka sumuko. Niyakap ni Ruelio ang dalawa niyang anak. Maigpit na maigpit. Para bang ayaw niya ng pakawalan. Miss na miss niya ang mga ito. Lumingon siya kay Marites. Natahimik na nakatingin lamang habang umiiyak. Marites, wala akong karapatang humarap sa iyo ngayon. Ang dami kong naging kasalanan. Pero totoo, nagbago na talaga ako. Hindi para patunayan sa iba, kung hindi para sa inyo. Para sa pamilya natin. Nanginginig ang boses ni Ruelio. Lumapit si Marites at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinawakan niyang muli ang kamay ng asawa. Ruelio, galit na galit ako noon. Pero nang malaman ko ang lahat, nakita kong hindi pala kita lubusang naiintindihan. Oo, nasaktan mo kami, pero hindi mo kami iniwan. At ngayon nakikita ko na ang totoong pagbabago na sinasabi mo. Nagkatitigan silang dalawa. Puno ng luha at sakit. Ngunit naroon rin ang pag-asa. Sa sandaling iyon, alam nilang may pagkakataon pa silang magsimulang muli. Tumalikot si Mang Isko at ngumiti, habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng pamilya. Mukhang tapos na ang laban mo sa sarili mo, Ruelio. Simula na ito ng bagong mong yugto. Saad naman ni Mang Celso. At doon sa gitna ng ingay ng mga nagkakarpintero at amoy ng bagong tabas na kahoy, muling nabuo ang pamilyang minsang nagkawatak-watak. Hindi perpekto, hindi ka agad makakalimot sa sugat, ngunit handang magsimula ng panibagong kabanata, kasamang pagbabalik ng isang ama. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin lubusang nagsink in sa pamilya ang lahat ng nangyari. Ang kanilang inaakalang tulong mula kay Carti ay galing pala lahat kay Ruelio. At ang kanilang ama na itinuturing nilang pabigat ay naging haliki pa rin sa kabila ng distansya. Nagpasya si Marites na magtagal muna sila sa bayan kung saan naroroon si Ruel
upang makita mismo kung gaano kalaki ang kanyang pinagbago. Araw-araw pinagmamasdan nila kung paano siyang masipag sa trabaho, desente sa pakikitungo, at maayos ang pamumuhay. Wala na ang dating bisyo. Wala na ang dating irresponsableng si Roelio. Minsan, habang naglalakad sina Marco at Liza, pauwi mula sa pagawaan, nag-usap silang dalawa. Hindi ko talaga akalain na ganito na si Papa ngayon, sabi ni Liza. Parang ibang tao na siya, pero mas mabuting tao, sabi naman ni Marco. Siguro minsan, kailangan talagang mahulog sa pinakailalim bago makita ang halaga ng lahat. Dugtong pa niya. Si Marites naman ay madalas na mapatingin kay Roelio ng palihim. Hindi niya may kakailang naroon pa rin ang sakit at alaala ng kanilang mga away. Ngunit tuwing nakikita niya kung gaano kasaya ang mga anak kasama ang kanilang ama, ay napapaisip siya. Deserve talaga ng kanyang asawa ng pangalawang pagkakataon. Sa mga sumunod na buwan, nagpasya si Roelio na umuwi kasama ang kanyang pamilya. Dala ang kaalaman at kasanayan mula sa kanyang trabaho. Nagtayo siya ng maliit na karpenterya doon sa kanilang bayan at unti-unting naging maayos ang kanilang kabuhayan. O at hindi naging madali ang lahat. Maraming pagsubok na dumaraan, ngunit ngayon ay magkakasama silang humaharap. Naging inspirasyon si Roelio sa kanilang lugar. Isang dating taong lulong sa bisyo at itinakwil ng kanyang sariling pamilya. Ngayon ay nagsilbing patunay na may pag-asa pa rin ang sinumang handang magbago. Ang kanyang mga anak na dati puno ng hinanakit, ngayon ay nagsisilbing katuwang niya sa pag-unlad. Si Marites na minsang nawalan ng tiwala, ngayon ay nakikita siyang muli bilang haligi ng tahanan. At ang pinakamahalaga, natutunan nilang lahat na hindi sukatan ng pagmamahal ang kasalukuyang anyo ng tao. Dahil kung minsan, ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa oras na mawalan ka ng lahat. At ang tanging natitira na lamang ay ang pagnanais na maging mas mabuti para sa mga mahal mo. Sa dulo ng kanilang pinagdaraanan, iisa ang naging aral. Hindi kailanman huli ang lahat para sa isang pusong handang magbago at muling magmahal. Makalipas ang ilang taon, unti-unting naging tahimik at payapa ang buhay ni Roelio at ng kanyang pamilya. Ang karpinteryang kanyang itinayo ay lumago ng lumago at naging kanyag sa kanilang bayan. Hindi lamang dahil sa ganda ng magawa, kung hindi dahil sa mabuting reputasyon na dala ng kanyang pangalan. Ang mga tao na dati lumalayo at tumatawag sa kanya ng masasakit na salita, ngayon ay lumalapit na upang humingi ng trabaho o payo. Si Marco na minsang puno ng hinanakit sama, ay lumaki bilang responsable at masipag. Tinulungan niya si Roelio sa karpenterya at kalaunan ay naging katuwang sa pamamahala nito. Si Liza naman ay natupad ang pangarap na maging isang guro at palagi niyang isinasalaysay sa kanyang mga estudyante ang kwento ng kanyang pamilya. Isang patunay na ang tao ay may kakayahan pa ring magbago at palagi pa ring merong pangalawang pagkakataon. Si Marites naman, bagamat dumaan sa maraming sugat, natutong muling magmahal ng buo. Hindi man nawala ang mga alaala ng hirap, pero pinili niyang ito ng tingin sa kasalukuyan at sa magandang kinabukasan na itinayo nila. Sila ay magkasama. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga anak, ang pamilya, hindi perpekto, pero kapag natutong magpatawad at nagbigay ng pangalawang pagkakataon, mas nagiging matatag. At si Roelio, ang dating itinakwil, ay naging halimbawa ng pagbabalik loob. Lagi niyang inuulit sa mga kabataan sa kanilang baryo. Walang silbi ang pagsisisi kung hindi ka kikilos para magbago. At walang saysay ang pagbabago kung hindi mo ito gagawin para sa mga taong mahal mo. Hindi na nila itinago pa ang lihim na noon ay tumurok sa kanilang puso. Na ang tulong na natanggap ng pamilya sa mga panahong sila'y kipit ay mula mismo kay Roelio. Sa halip ginawa nilang inspirasyon iyon. Kapag naaalala nila ang mga panahong iyon, napapangiti sila. Sapagkat alam nilang kahit malayo at puno ng galit ang kanilang damdamin noon, hindi kailanman sila iniwan ng kanilang ama. Ang pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa perpekto sila, kung hindi dahil sa mas pinili nilang bumangon
mula sa pagkawasak. Pinili nilang yakapin ang bagong higto, dala ang mga sugat na nagsilbing paalala, at dala rin ang pagmamahala na mas pinatibay ng panahon. At sa uling pagkakataon, sa harap ng kanilang bahay na minsang halos masira dahil sa kahirapan, tumingin si Rogelio sa papalubog na araw. Habang hawak ang kamay ni Marites at nakikita ang kanyang mga anak na masaya, isang bagay ang tiyak sa kanyang puso. Ang pinakamalaking biyaya ng kanyang buhay ay hindi ang pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon, kung hindi ang pagkakaroon ng pamilyang marunong magpatawad at muling tumanggap sa kanya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.